maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Magandang hapon, magandang araw, magandang buhay, pinagpalang buhay. Ang bati na inyong Mami Beserio sa lahat po ng ating magiging kasama sa pamamagitan ng isang oras na naman na kwentuhan dito po sa ating Moms at Heart, ang programang humuhubog sa ating pong mga pusong ina. At ang tuon po ng ating pag-uusapan ngayon ay ang growth mindset. Patungkol po yan sa ating role bilang mga nanay na tayo po ay connector ng ating tahanan, ilaw ng ating tahanan, the nurturer of the home. Kaya mahalaga po na magkaroon tayo ng isang isip na hindi po nakalak, hindi nakakahon, but it's a growth mindset. Samahan niyo po kami sa mga ilang mga pamamaraan. Pwede po kayo makinig 702 DCAS AM1. View us over FEBC Radio TV, Moms at Heart Facebook, Memo ni Mommy, or Playing Moms. Or baka naman po kayo ay naririyan sa ating pong GCTV Signal Channel 185. At ang lahat ng yan ay made possible dahil tayo nga po ay miyembro ng ating kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Natis na po nating i-welcome para sa usapan ng growth mindset ang ating pong laging kasama, si Momshi Roj. Hi, Ma'am Shiroj. Kumusta? At lumalago na ba tayo? Growth. Basta ikaw kasama ko, ang pinag-uusapan natin ay growth. Okay. So, lumalago, lumalaki, yumayabong, no? Ganda. So, how's life? Ganun ba? Mayabong? Amen. Yes, we are growing and continually growing in the Lord. Kailangan talaga natin yan, Mami, kasi kung wala namang growth, magiging stagnant, magiging pare-pareho lang. Pero kapag meron tayong growth mindset, may progreso, may development, may paparating na mga rewards yung mga taong patuloy na nagdidesisyon na lumago sa Panginoon at sa kanilang karakter. Yes, oo. At well, I personally, malamang ay gano'n na nga, no? Kasi as I look back, parang hindi ko konti yung ginagawa ko eh. Parang mas dumadami. Oo, no, Mami. Parang throughout time, natututo ka na lang paano mo siya idadagdag sa buhay mo. Hindi paano mababawasan, kundi paano mo dadalhin yung mga iba't ibang mga pinagkakatiwala sa iyo sa mga larangan ng pamilya, trabaho, ministry at iba pa. Yes, oo. Sabi natin dyan. Oo, yes. Oo. Tapos naalala ko din, yung kalaguan natin ay related din dun sa salitang seasons, di ba? Yes, Kasi sa pag-ikot ng mga seasons, di ba, sabi, dito sa atin dalawa lang dry and wet. At ngayon ay sobrang dry, kaya, naku, ang init, sobrang init ang panahon. And pagka mainit, diyan, nalalagas yung dahon, di ba? And then kapag naman uulan, naku, nakakatuwa, nagsisibulan ang mga hindi lang dahon, pati mga halaman, no? Bigla kang sisibol kasi parang na-imagine ko, so last year I saw this piece of land na aming, yan yung bagong panawagan ni Lord, no? Ako yung aliw na aliw kasi when we got that land, parang mga February or March. And then biglang pumatak yung ulan sometime mga May and June. Nagulat ako, naging green lahat yung and alam mo yon, yung saluyot. Wow. Wala naman nagtanim ng saluyot. Yung alam mo na, yung madulas na dahon na yan, na very rich talaga siya in vitamin A at saka maganda po yan sa ating katawan. And That's right. Mahal, no? Mahal siya dito sa atin sa siyudad, no? Ay, ang dami niya talagang mapagod kang umani. Wow. Mapagod kang umani. At yung natutuyo dati na bambus, nakita ko ang dami niyang shoots, no? 'Di ba yung labong? Masarap pa namang iluto sila together. Wow. The saluyot and the labong. O, 'di ba? So,
Oo, yan yung seasons ng life, no? Sometimes we experience, Lord, nalagas yung dahon. Natanggal ito, Lord. Paano ba yan? Ano, natutuyot-tuyot na, no? Dry na ba? But then, you just wait for the next season. That's true. Sisibol, maaring hindi yung bago na yon, no, na doon nagmula. Pero gaya ng example ko, tutubo ang mga bagong pananim. O, di ba, no? Ang ganda. Bagong Ang saya, pag-asa. no? Oo. Aliw na aliw ako nung kasi, ay, Mm. ito pa, no? Para sa atin po mga momshies, no? Alam mo, ang dami nating mapupulot as we become observant of nature. True. Ang isa, kaya ako natatawa kasi, of course, nakiki-harvest ako kasi todo ako magmuha ng saluyot and I eat a lot of that. Di pinagtatawanan ako ng mga tao doon na sanay. Kasi meron palang wild saluyot and hindi kinakain yon. Ah, baka Oo, so mamaya meron kinain mo siyang yung wild wild. salmon. Ignorante naman ako syempre. Hindi ko alam yun. Kamukhang kamukha siya, no? Ah, Kamukhang kamukha siya. Kaya lang, medyo pag inaninaw mo at sanay ka talagang tumingin, makikita mo yung hugi, yung ano, yung parang yung stem niya kakaiba. Medyo iba yung ano niya. And then meron siyang parang matigas somewhere, no? So yun po, no, we also need to be conscious na as we go to the next season of itong ating buhay, ay alam nating paghiwalayin. Ito yung dapat lang at ito hindi dapat. O di ba no, ganda ng ganda ng analogy natin, no? At sa ngayon, dahil yan pong aking mga sinasalansa na yan may kinalaman sa ating muntahan, ano, growth mindset. Isang klaseng kaisipan na hindi nakakulong. Ano pa ang larawan mo dyan? Hindi nakakulong, ano pa? at saka dapat talaga open for correction para patuloy lumago yung mga kaalaman natin. Dahil kapag Mm. hindi tayo tumatanggap ng correction, tapos na ang learning progress natin. Kailangan patuloy Yes. tayong open na makinig, magpakumbaba dahil marami pa tayong dapat malaman at maunawaan sa iba't ibang sources kagaya ng media, libro, mga tao na may mga karanasan na at iba pang mga posible, lalo-lalo na ang Bible. Ang Bible napakaraming mensahe para sa atin. Buksan lang talaga natin at basahin dahil yan talaga magbibigay sa atin ng kakaibang growth mindset. Ang isang tahanan ay sinimulan ni nanay at ni tatay. Opo. Diba? Pag si nanay at saka si tatay nagsama, may bit-bit yung dalawang yan na kasarinlan. Diba? Halimbawa, si nanay, no? Lumaki siya sa tahanan na at yung walang sigawan, maayos sila mag-usap, di ba? Yung ang nanay niya ay yung matyaga, di ba, no? Ang kanilang bahay laging ayos. Ay si tatay, hindi ganon. Mhm. Lumaki siya sa tahanan na medyo malalakas magsalita, di Yes. ba, no? At hindi masyadong concern sa order, no? Kaya minsan sa kanilang So, tahanan ay yun, medyo makalat. Makalat. Yan. At okay lang kahit makalat. mhm. So magsasama silang dalawa. O Mhm. hulaan. Ano ang kanilang mga koneksyon na gagawin, di ba, no? Yes. Yes, ang ganda ng sitwasyon na ginawa niyo, ma'am. Kasi dito natin maipapaliwanag kung ano yung tinatawag na mga attachments. Balikan natin, i-analyze natin ngayon. Ano yung naging background ni mami o yung ni nanay at ni tatay? Si nanay na-organize muna. Si nanay na-organize kasi may tinatawag tayong attachment theory, mami. Sa attachment theory, pinapaliwanag doon nila Mary Ainsworth, nila Bowlby, ang mga pamuno no ng psychology ng attachment sinasabi nila yung mga bata daw o yung mga sanggol na inaruga ng kanilang nanay at naramdaman nila yung pagmamahal sa kanilang magulang, sila daw ay lumalaki na confident at may kalayaan na ipakita yung sarili nila. Gayon din, independent sila. Nakakapag-isip sila ng maayos at mas mainam sila makipag-relate o makipag-connect sa ibang tao.
So maaari kung bibigyan natin ng explanation yung behavior niya, maaaring meron siyang secure attachment. Yun yung isa sa pinaka-ideal. Actually, yun ang ideal, mami, na ang mga baby, arugain, bigyan ng nutrisyon, pagkalinga, pagyakap, affirmation, at sila ay most likely na magkakaroon ng magandang perspektibo sa buhay. Kagaya ng nanay na dinescribe niyo po kanina. Ngayon si tatay naman. So minsan meron tayong mga kakilala na magulo, no? Magulo yung gamit nila. Babalikan natin yan. Meron tayong tinatawag na theory ni Freud, ano? Na merong kinalaman yung anal stage ang tinatawag na parang ang pangit sabihin kasi kaya nag-aalangan ako. Pero yun yung tawag doon, ano? Na yung paano tulungan ng mga magulang sa pagpupo ang mga bata ay may kinalaman kung magiging orderly tayo o hindi. So kapag ka daw maayos yung training, yung potty training ng mga toddler, most likely malinis yung mga batang ito paglaki. At hindi lang yon, mami. So kabaligtaran naman kung hindi maayos. Pero meron din tayong tinatawag na disorganized attachment. So minsan, kaya sila naninigaw dahil meron silang disorganized attachment. Ano po yung disorganized attachment? Ito naman yung bata pa lang sila, baby pa lang sila, hindi nila maintindihan kung sino yung mag-aalaga sa kanila. Wala silang primary caregiver. Kaya tayo mga nanay, yun yung role natin na malaman natin yung ano ba yung dapat ginagawa ng magulang ng bilang isang nanay, di ba? Yung role ng nanay sa pagpapalaki mula sanggol. Doon sa tatay na yan, mami, no? Balik tayo. Doon sa pagiging disorganized niya, yung bukod sa potty training niya, no, potty training niya nung bata siya. Kung paano siya nung baby siya, kinalinga eh. Siya ba ay laging napapabayaan? O nabibigay ba yung pangangailangan niya sa oras na kailangan niya yon? So, yung mga factor na yon, may malaki siyang koneksyon kung bakit siya naninigaw, kung bakit siya mainit ang ulo, kung bakit siya makalat. Kaya naman, dala-dala yon sa tahanan na binubuo nila, kagaya nung na-describe niyo sa amin, mami. Yes, at dun sa aking description na yon ay parang bihira, no? Bihira yung mag-asawa na pareho yung pinagmulan ng tahanan Yes. ng training. Kasi ang bawat tahanan po ay kanya-kanya ang atin pong pamamaraan ng paghubog sa ugali, sa mga tinatawag na life skills, no? Yung life skills na ito ay isang bagay na madalas ay hindi na pagtutuunan ng pansin ng maraming magulang. Kasi nga, ang tuon ng pansin ay performance agad in school. Tama, Yan, di tama. ba? No? So parang bago pa lang umaangat yung bata, impress na agad, uy, babasa yung bata, bibilang, kakanta, di ba? Sasayaw, di ba? Teka muna, marunong ba kumain yan? Life skills yun, di ba? Teka muna, alam ba niya kapag ka siya ay nagkalat, liligpitin niya, life skills yun, di ba? At ito pong mga life skills na ito, kapag hindi natin nabigyan ng atensyon, ay dataglayin nito hanggang sa adults. Kaya nga minsan may mga mag-asawa, di ba? Yung pagliligpit lang matapos maligo yung isa, ay pinagkakagalitan nila. Di ba? Nakatapon kung saan yung mga pinagsuotan, di ba? Hinubad na sapatos, kung saan nakalagay, di ba? Medyas, nakaitsa kung saan, di ba? So Yes. ayun, kagalitan na yan. So ito pong ating pag-uusapan ay may kinalaman sa paano ba mahuhubog ang lahat ng ito, no? Patungkol sa paggamit o pagkakaroon natin ng malay sa isang growth mindset. At dito sa growth mindset na ito, ang una nating tutukuyin ay ang role ng nanay bilang connector Yes. ng relasyon na nakatuon o nakasalalay, no, sa pundasyon ng isang growth mindset. Okay, no? Bakit mga nanay? Kasi po, ang mga may pusong ina, ayan, may pusong ina, ay automatic din, dahil may pusong ina ka, you are going to embrace, yayakapin mo, no? Yung ikaw ay isang nurturer. Because that is the calling of a mother.
Mm-mm. Actually, hindi lang nanay. It's a calling of a woman. So kung ikaw ay batang babae, dapat ay aware ka, no? At ang mga nanay din po, no? Dapat ang mga anak nating babae, hinuhubog natin yung isip na sila ay nurturer. That's Sila right. ay ito yung bahagi nila sa mundo. At yung Mhm. lalaki naman ay sila yung the pillar of the Tagapagtanggol. home, the leader, 'di ba? The holder of the plants in the home, no? Tapos maglalakit 'yan, 'di ba? At hindi naman natin sinasabi na wala ding leadership ang isang nanay. Kasi when you nurture, you need to also be a leader. That's Paano ka right. mag-nurture kung hindi ka rin leader, di ba? So, paano Mhm. mo pangungunahan ang nurturing process, di ba? Okay, so Mami Rose, paano ba ito? Ano? Paano ba natin pagdudugtungin ang mga bagay-bagay na yan? Yes, no? Kita naman natin na mayroon talagang role ang nanay para pagbigkisin ang pamilya. Siguro para sa mga nanay, mahirap kung pinanggalingan nila, magulo rin. Diba? Kailangan, kumbaga Yes. galing din sila sa pamilya na napabayaan sila, nagkaroon ng hindi maayos na relasyon yung nanay at tatay nila. Paano ngayon natin iisipin ang isang nanay magiging mabuti? Baka naman puro na lang sigaw or puro galit or puro sama ng loob yung nararanasan ng nanay. Paano ngayon yun? So, una sa lahat, mga listeners natin, hindi natin to kaya kung wala ang biyaya ng Diyos. Dahil napakahirap po talaga maging nanay, lalo na kung nagpapalaki tayo ng mga anak, iba't iba yung challenge natin mula sa pagka-baby hanggang sa paglaki. And kagaya nung sinasabi ni Mami Bessie, iba-ibang season. Ngayon, kung ano man po yung season nyo, isa sa pinakamaganda na mabigay natin sa mga pamilya natin is makinig. Makinig. Kasi kadalasan talagang ang mga nanay naturalesa nila na magsalita. This time around, ang isa natin magandang matututunan ngayon ay makinig. Alam niyo, Mami, kailangan to ma-practice na makinig tayo habang bata pa lang yung mga anak natin. Bakit? Kasi kadalasan sa mga pamilya, Mami, kapag ka-adults na yung mga anak nila, tapos hindi na sanay na nakikinig yung nanay, wala na silang habit na magkwento sa nanay. Wala silang karanasan na pwede palang pagkatiwalaan yung nanay mo sa mga bagay na pinagdaraanan mo. So, hindi Mhm. siya pwedeng instant lang na, okay, mag-connect tayo. Mga anak ko, connect. Automatic, hindi eh. Kailangan mo siyang pagtuunan ng oras, paglaanan ng panahon. Dahil itong mga bagay na to ay para siyang pag-nurture kagaya ng pinag-uusapan natin kanina, no? Kailangan mo siyang palaguin kung paano mo i-connect yung sarili mo sa kapwa mo, sa asawa mo, sa mga anak mo dito sa loob ng tahanan, no? Ang pakikinig ay bahagi din ng simula sa ating pong sariling pakikinig, no? Ano ibig Tama, sabihin ng sariling pakikinig? Kasi nga, sa growth mindset ay ito po ay isang bagay na nagsisimula sa ating sarili. tama So, po. yung nabanggit mo kanina na mga karanasan ng bawat tao, bawat isa sa atin meron po tayo nito. Paano tayo pinalaki? Ano yung mga Yes. naging karanasan natin nung tayo ay bata? Masaya man, hindi man masaya, masakit man, di ba? May mga ganong karanasan tayo. Ay unahin po muna natin bilang tayo ang simula nitong growth mindset sa sarili natin. Mm. Pakinggan natin, ano ba yung sinasabi ng isip natin sa salitang mga karanasang yun? Di ba? Yes. Ano doon pa ba yung parang recorder, no, na nagpe-playback sa atin yung mga sigaw na narinig natin nung araw na tayo ay Yan. bata, ano, mula sa ating sariling nanay. Or naroon pa rin yung parang na nadadramatize mo pa, no, sa iyong Tama yan. imagination yung kung paano ka pinarusahan, ano, may mga alam ako na adult na, no, na hanggang ngayon hindi nila makalimutan yung binitin sila, tinalian sila, tapos tinuwad silang ganyan, ano, bilang disiplina, di ba, no, yung mga ganon, o pinaload kaya sa asin, at mga kung ano-ano pa. Or sila ay napahiya, no,
sa Correct. kanilang mga kaibigan dahil nagkakasayahan sila, biglang lasing pala si tatay, no? Ayun, pinahiya sila, no? So, yung mga bagay na ito po ay pakinggan muna natin. And as we listen to those voices, to those memories, no? Kasi minsan, pagka ako ay nakikinig dun sa mga adults na ito, ha, na may mga ganong karanasan, pag ikinukwento nila sa akin, para talagang pelikulang dumadaan na ganyan. Alam na alam pa rin nila, pati yung dialogue, kung ano Correct. yung senaryo nung ano no, parang, talaga. Tapos, ako naman na nakikinig, parang, kailan kaya matatapos yung kanyang description. Kasi napaka-detalyado. Alam niyo po noon, umuulan noon. Pagkatapos po, ganito po yun, nagmimerienda. Parang alam na alam talaga yung detalye. So, yun po ang ibig kong sabihin. We listen to those voices. We listen to the script, no? Yung mga dialogues na yan, ano? And as we listen, come to that decision, I have to cross over. Tama. Tatawid ako dito. Tapos na to. 10 years old lang ako noon. Ano ba ako ngayon? 35 years old na ako. Bakit ako alipin pa niyan? Di ba yung ganon? That's the growth mindset. That's the Yes. growth mindset. We have to make that decision. We have to make that determination. Tatawid ako, hindi ako dito pa aalipin. Ano kung nangyari ito? Tapos na yon. I'm here now. Salamat dahil sa akin palang karanasan na yan, natulak ako para magpunyagi, di ba? Para pakita sa kanila, para kukunin ng kanilang atensyon. Na hanggang ngayon nga, patay na sila, no? Maaring gano'n, no? Tama, Hindi ko tama. pa rin nakuha yung atensyon nila. Yun pa rin kabilang kapatid ko ang favorite nila. Tama. And so what? And so what? Di ba? Wala kang magagawa doon, di ba? So accept that it happened. And don't dig into why it happened. And ikaw ngayon must decide. Pananatilihin po ba na alipin tayo noon nung sakit na yan? Or, Lord, let me go out of this. Unchain me, Lord. Tanggalin mo tong tanikala na to. Because that's the growth mindset. Yung pagkakaroon natin ng desisyon to connect outside dito sa mga ito. Kasi pinag-uusapan natin connection. Now, pag natapos na po natin yon and confidently, alam mo, yung iba kasing pinahikinggan ko na nagkukwento nito, umiiyak pa sila eh. Tama, opo. And when umiiyak pa po tayo, ibig sabihin, hindi pa po natin talaga linis. May latak pa po. And that's normal, no? That's normal. Opo. It takes process, no? It takes time. It takes a lot of convincing sa ating sarili na, hey, wala na akong mapapala dito, hindi na ito mahalaga, ganito, ganyan. Patay na siya, wala na akong magagawa doon. I cannot bring back to life and tanggapin nila ako. Kasi yun po yung isa, no, na kaya nga madalas sinasabi ko sa mga parenting sessions, don't play favorites, don't compare. Even the joke na di nakatalab, sagbay ka kasing bata Tama. ka. Ganyan, yung joke lang yun, Common ano? yan. Siyempre, Common love yan. pa rin naman siya. So, tumatatak yan, and especially to 4 years old, hindi nila napaprocess ito. Diba? Kaya nga meron po tayong salitang, pero hindi po natin pag-uusapan. Parang sasabihin lang po namin yung term na adverse childhood experiences. Yan. Ito yung mga kakaiba na mga karanasan bilang bata. At baka relate much po ang mga moms at heart na ating pong viewers or listeners, no? Na hindi mo maintindihan yung sarili mo, bakit ba ganito? Kasi dahil pala, hindi ka pa naka-crossover doon sa ACE na yan. Ganda, ACE. Kala mo kung ano yun. Adverse Childhood Experiences, no? At wala po tayong pwedeng sisihin doon. Hindi tayo dapat mahiya doon. Dapat harapin natin so that we'll be able to connect. Ayan. So now, as mothers, we connect. Mas magliliwanag yung ilaw natin. Ano? Dahil tinanggal na natin yung mga anong tawag dyan sa Tagalog? Hoy, malalim tong gagamitin kong word, lambong. Ano yun, mami? Lambong. Ano yung lambong, mami? Yung para nakaganyan sa'yo. Oh. Di ba nakaganyan sa'yo? Nakalambong sa'yo, di ba? Di mo makita kasi nakaganon sa'yo yung mga Okay. karanasan mo nung araw. Di ba? So, gaya nung ginawa ko, nakaganyan siya sa'yo. So, tanggalin mo. It's your decision to take it off. Nobody must take it off for you.
Kasi Tama. personal mo yan eh, di ba? At ang isa pong growth mindset, no, we will not point fingers sa ibang tao. We Tama. point fingers to ourselves. Me, I am Responsible. accountable. I must be responsible. I must do it. That's a growth mindset. Kasi yung iba, hindi pwede doon. Hindi natin pwedeng ipasa. Tama yan, Mami. Nagustuhan ko yung sinabi mong determinasyon. Kasi sa totoo lang, kung wala yung determinasyon ng bawat isa sa atin, makawala dun sa mga tanikala o yung mga bad habits nung pinanggalingan mong pamilya, napakahirap na mag-crossover kagaya ng sinasabi ni Mami sa bagong stage ng pamilya mo. Kasi meron ka ng binuong pamilya eh. Kailangan ikaw na yung bubuo ng kultura, ng bagong mga practices, ng mga habits na pwede niyong pag-enjoyan ninyong magkakapamilya, no? And, it happens. Kahit na dinesisyon na natin na gusto ko na nga talaga magbago, Lord, eh. Gusto ko na magbago, Mami Bes. Yun nga lang problema, ako, hindi ko din talaga makayanan. May ganun din akong mga nakukuhang senaryo na malaki yung trauma nila nung pagkabata sila, dinesisyon na nila na maka-crossover, magsimula muli. Pero sa kabilang palad, yung ugali na ayaw nila, yun pa yung nakikita nila sa sarili nila. Yes, Naranasan oo. niyo na rin ba yun na mga counseling yung Mami? Ang aking pananaw dyan, ito yung kasunod natin, di ba? Challenges in the family. Ito yung challenges ng ating growth mindset sa pamilya. Kasi nga, si tatay at si nanay na nagsama, may bit-bit sila, may sarili sila. Now, Correct. yung halimbawa, yung sinasabi mo na yan, si nanay ang may mga dala, yung mga hindi magagandang karanasan na yon. Tapos, nakikarry over pa rin niya. So, para natin maharap itong challenge na ito, ay, yun, kamukha nung sinabi ko kanina. Alisin mo yung nakalambong sa'yo. Ano ba yung bagay na yon? Bakit mo na sasabi ulit, no, yung isang bagay na ito na para sa'yo, naranasan mo siyang masakit eh, di ba? Bakit uulitin mo pa, di ba? Bakit mo siya uulitin? Maaari, and again, it is normal, na sa unang mga taon, di ba? Sa panganay mong anak, yan, na siguro ang Merong ganyang bata ay latak-latak. mga 4 years old, di ba? May ganong kang karanasan. It's fine. It's fine. Okay po yun. Pero, nanganak ka na ng pangalawa, nanganak ka na ng pangatlo. Yung anak mong panganay ay 10 years old. Nasasabi mo pa rin, ay may problema na tayo dyan. May problema na tayo doon. Kasi ibig sabihin po, hanggang dong oras na yon, dahil kaya nagpapatuloy ito, kung baga doon sa minamodel ko kaninang inaalis na lambong, hindi pa po natin ito nagagawa. Oo. Parang alam natin na meron, kasi ang mga ganitong karanasan, yung ACE na sinasabi ay, meron diyang isang, well, bahagi din po ito ng growth mindset, yung tinatawag natin na mindful. Yan, mindful. Correct. Self-compassion, di ba? Mindful self-compassion na isang pakikiharap mo sa sarili mo talaga. Oy, sarili, mag-usap tayo ha. Parang ganyan. Eating with myself, parang Sarili, ganyan. harap ka sa salamin. Bakit ka ba apektado pa niyan, ha? Sarili, okay? Bakit nga ba? Ano ba yun? O, di ba? So, parang magkakaroon ka ng ganon. And then, Self-talk. balikan mo, bunot-bunutin mo, no? At hindi lang yon. O, next time, meron ka naman, hello, self. Ilang beses mo na ba inulit? Ay, naku, nabawasan na. Naging 5 na lang. Di ba, no? Ganyan. And so on and so on. So, ang pinupunto po natin dito sa ating growth mindset and related sa ating connections in the family ay tayo mismo, yung kagaya ng sinabi ko kanina, desisyonan mo. Harapin mo siya, huwag mo siyang takasan. Huwag tayong magkunwari na, ay hindi, wala na, pinatawag ko ni nanay ko. Hello, talaga? Bakit nandiyan pa yung mga salita? Kaya When we nga. say, Yung sinabi di ba, mo. pinatawad. Mm. On when we say, wala, kinalimutan mo na. Hindi natin kakalimutan lamang. Haharapin natin siya. Hindi siya parang isang basa na pinunasan mo, tapos ayan, tuyo na. Hindi po ganun ang ating emotion eh. Hindi rin ganun ang ating kaisipan. Hindi siya ganun. Sana nga ganun kadali, di ba, no? Para siyang, yung sabi nga, minumulto ng kahapon. May ganung term, di ba? Minumulto ng kahapon, di ba? Yung mga karanasan na ito,
na hindi po siya kadalian na atin pong malagpasan. Kaya lamang, meron po siyang solusyon. At ito nga po yung ating pinag-uusapan sa growth mindset. Now, bakit siya nagiging challenge sa connection natin sa isang tahanan? Kasi pag may bit-bit pang ganon, meron pang voices na ganon si nanay, di sabi mo nga, di ba kanina, yan yung ikakausap niya sa anak niya. So yung anak naman niya ngayon ang makakaranas. Mm-mm. Siyempre, halimbawa, yung asawa, si tatay, nanggaling naman sa, sabihin natin, wala pa nito nung araw, gentle parenting. Yan, yung kinakausap, mahusay na tinuturuan, ganyan, hindi siya sinisigaw-sigawan, no? Binaligtad ko na. Ay, siyempre mapapansin niya yun. Bakit naman yung anak natin ganito? Ngayon, papasa na yan sa relasyon nila. Kaya maganda po ay haharapin, no? And then si tatay naman, dahil doon siya nanggaling sa ganung kakaiba, no, na gentle, ano. Ang maganda rin dito, patungkol naman sa growth mindset sa side ng ni tatay, ay sasaluhin niya ngayon si nanay. Kasi growth mindset sa halip na i-blame mo. At eto pa yung dialogue na bawal. Kaya ka naman ganyan, manang-mana ka sa nanay mo. Parang gano'n, di ba? Kasi nakita niya yung biyanan niya kung paano magsalita, di ba? So, no, yun. It's not, hindi siya growth. Hindi yun. So, it's blaming, no? It's connecting to the wrong connection, di ba? So, parang gano'n, paano kita matutulungan dyan? Diba? Kasi mag-asawa kayo, no? Ano yung gusto mo? Sige, pag medyo umiinit na yung ulo niya, no? So, habi ka dyan. Ako na ang haharap sa bata. Ako na ang kakausap din sa anak natin. Di ba? So, tulungan kayo. Tulungan kayo. And that's part of growth mindset. Dahil ito po, no, ay bilang connector, no, ng nurture in the family, pinanonood tayo ng anak natin, Opo, talaga nga naman. Alam ng mga anak natin kung ano yung mga kahinaan natin, lalo na kung Yes. malaki na sila. And kailangan din nating aminin sa sarili natin yung pagkakamali natin para humingi rin tayo ng tawad. Isa sa mga nakita ko na napaka-effective bilang isang pamilya, no? Isa sa natutuwa ako na pinapractice namin ngayon, yung tinuro ng asawa ko na kapag may nagkamali, dapat sasabihin mo na, I'm sorry, at marinig na, I forgive you. Kasi pagka nga na-realize ko, noong una parang okay, ginagawa ko lang yun kasi sinabi ng asawa ko, maganda naman nga. Pero ngayon nakikita ko na yung benefits. Ang benefits niya na nakikita ko is kapag pag narinig mo na yung sinabi na I forgive you. Kasi hindi natin kultura na I'm sorry, I forgive you. Hindi natin yan kultura. Pero sa pamilya na binuo namin, desisyon na namin na gawin yun, ngayon nakikita ko na yung benefits na kapag may sinabi na I forgive you, tapos na. Wala na sa isip mo na uulit-ulitin yung ginawa niyang kasalanan sa iyo. And dahil nga nakalakihan natin na wala naman nagsabi na I'm sorry, I forgive you. Minsan, kailangan natin balikan sa ating konsensya or sa mga pagka nagsa-self-talk tayo na alalahanin mo na napatawad mo na yung mga taong nanakit sa iyo. Remind them, hindi na kailangan remind yourself na hindi mo kailangan ungkatin dahil napatawad mo na siya. Oo, naaalala mo. Pero hindi porket naaalala mo, huhugutin yung pain na nararamdaman mong paulit-ulit. Pwede mo na siyang i-let go. I-release mo na siya sa Lord na, although nasaktan ako, tanggap ko na nasaktan ako. At hindi na yung pain yung maalala mo, yung lessons na, ang bit mo. Sa totoo lang, Mami, kagaya ng mga strong independent woman na nandyan, yung mga nanay, hindi ba meron din nag-contribute niyan sa kalagayan niyo sa pamilya? Maaaring may kakulungan sa pamilya, kaya naman ikaw ay nagsipag. Although nung time na nararamdaman mo yung kakulangan na yun, in pain ka, nagbunga naman sa iyo yun ng kasipagan dahil may pangangailangan sa pamilya. And dapat maisip natin na hindi lahat ng mga bad experiences natin, iba din yung result na pwede nating makuha. Pwede nating desisyonan na kahit pa meron tayong adverse childhood experiences o yung mga hindi kaaya-ayang pangyayari nung bata tayo, pwede tayong magdesisyon ngayon
na magiging maganda yung karanasan ng mga anak mo. Alam nyo, mami, ito may kwento lang ako sa'yo. Isa sa mga hindi halata na mga bagay na nakakasakit sa mga anak natin, yung kapabayaan. Sorry sa salita, medyo masakit kasi pag sinabi, pinapabayaan mo yung anak mo. Masakit yan marinig, mami, di ba? Pero sa totoo lang, common yan na nangyayari. Kapag halimbawa, nasa cellphone ka, nagbebenta ka, online seller ka, may sinasabi yung anak mo, hindi mo na napakinggan. O kaya may tinatype ka, mayroon kang chinecheck na grades or whatever you're doing, may sinasabi yung anak mo, hindi mo na napakinggan because wala sa isip mo na dapat siyang pakinggan kasi nung bata ka, hindi ka rin napakinggan. Yun yung mga simpleng bagay na akala natin walang lalim, pero yun yung mga bagay na nakakasakit sa mga bata. Kapag hindi sila napapansin, hindi sila nabibigyan ng tamang atensyon at napapabayaan sila. Kasi hindi naman porket napakain natin sila, okay na sila Kailangan din nila ng nourishment na tinatawag. Kailangan nila ng na hindi lang physical na nourishment, kundi yung emotional tank nila. Puno ba ng pag-ibig mo? Naparamdam mo ba sa kanila na nandyan ka lang para sa kanila kapag ka merong pagsubok na dumating sa kanila? Yung sinasabi ko sa inyong theory, yung attachment theory, no? Maraming mga tao, may mga tinatawag na dependent na tao. Ibig sabihin, may mga teenagers na kailangan may relationship ako, kailangan akong karelasyon kasi parang feeling ko kulang ako kapag wala akong karelasyon. Alam niyo yung pinagmulan nun? Yung mga nanay na laging wala, laging absent, na laging napapabayaan yung kanilang mga anak sa kamay ng mga taong hindi naman talaga nagmamahal sa anak nila. Mga caregivers, yaya, hindi naman lahat ng yaya mahal na mahal yung alaga nila Kung merong gano'n na mga yaya na mahal yung mga alaga nila, such a blessing. Talaga nga namang papasalamatan ng mga batang yun, yung mga yaya na talagang tunay na nagmahal. Pero paano kung wala rin silang makuhang atensyon sa mga yaya. Basta sinusweldohan yung pala kasi cellphone lang ng cellphone. Diba? And in reality, nangyayari to kasi maraming working moms. So kailangan piliin natin yung mas mahalaga in the long run. Yung bang mapakain lang sila o mabigay yung pagmamahal at oras na para dapat sa mga anak natin. Connection is something na hindi automatic nangyayari. Opo, Kasi nga, anumang bagay, halimbawa, tayo nga pag kumo-connect tayo sa Wi-Fi, di ba, ang daming mga nakapaligid na mga konsiderasyon patungkol dito. Pag kumo-connect tayo sa isang pakikipag-usap, ang dami rin ng mga bagay na nangyayari bago tayo makakonect ng maayos. So, ang sinasabi po natin, ang kahalagahan at ang paggamit ng growth mindset para tayo makaabot nitong ating gustong connection sa tahanan, na ang spelling kasi ng connection sa tahanan is relationship, diba? It's relationship. It's a kind of security, no? Na ibibigay natin dahil konektado ang bawat isa sa tahanan. At yun nga, may mga pagkakataon na ang connection na ito ay binibigyan ng halaga yung presence, no? Mga material na bagay na kailangan bilihan ko ng ganito ang anak ko, kailangan makapag-aral siya sa ganitong paaralan, no? Kailangan meron kaming ganito. Wala pong mali sa mga bagay na yon. Maganda yun, it's comfort, no? Pero pagka nakuha mo na yan, tapos na level mo na status symbol yan, di ba, no? Ganon. At natamaan ang iyong presence, no? Yung pagiging andyan ka, yung nararamdaman ng anak mo na ikaw ay pwedeng asahan, di ba? Na kapag ka umuwi sila ay alam nila na merong sasalubong sa kanila, kung hindi man ikaw, love notes mula sa'yo or isang pagkain na hinanda mo, no? Kaya po ang madalas na aking challenge kapag nag-decide ang isang nanay to be a working mom, level up ang ating sipag. Tama. Level up ang ating sipag, no? Kasi marami akong working mom na mga nakakausap, parang habang bago sila umalis ng tahanan, gabayak muna nila lahat yun, no? Meron silang mga notes na iniiwanan sa mga anak nila. Tapos yung pagdating ng bata, wala ka man physically dyan, pero yung presence mo alam ng bata
Yung Mm-mm. may mga smiley pa sila, no? Talagang efforts, no? Tapos pag Yes, dumating sila, forget about work, forget about the experience, correct. buong panahon, ay ito na ako anak, andito ako Focus ka sa'yo. na sa mga anak mo. Oo, at halimbawa, minsan may mga times pa, yung pagdating nila, tulog na yung bata, no? They go to the effort na, yon tatabihan pa rin yung bata, ihimasin, pag-pray nila, no? At Mm, medyo titilat, magigising ng konti, nandito na si nanay. that's Okay, right. anak, love you, anak. Sige, matulog ka na. Ganyan. Tapos, yun, tumatawag siya. Tumatawag na to be like a police. So, ano nang ginagawa mo, anak? Ano assignment mo? Natapos mo na ba? Anong Yes, subject ka na mami, ngayon? ang buti na sabi mo No, yan. hindi Kasi ganun. Hindi tayo yan program. yung common eh. Talaga nga naman, di ba? Yun yung, kumbaga yan yung kanilang way of checking. Yun yung pamamaraan nila ng pagmamahal. Pero hindi ganon yung pag-unawa ng mga bata sa pagsasalita na, oh ano, asan ka na ba? Parang ang ramdam nila ay takot. Tapos ano sila, nawawalan sila ng gana sa nanay nila kasi imbis na kamustahin sila at marinig kung ano yung ginagawa nila, o baka mamaya nag-aano ka na dyan, gumagawa ng masama or something. Oo, Nagduda bago pinag-iingat magtanong sila. kung kamusta. At saka isa pa, no, may mga tahanan na kung alam, naka-CCTV sila, nakakonect sa cellphone. So, Opo. minsan nakaka-access sila doon, naguhuntahan sila doon, nag-uusap, pinapakita yung mga kung ano-ano. And make it fun-filled. Ayan. Naku, ang Yes. dami na natin na pag-usapan ng mga kung ano-anong bagay, ano? So, in short, ano ba ang pwedeng iwanan mo, Ma'am She Rhodes, dito sa ating tuon, ano? Patungkol sa growth mindset na nakasalalay, no? Sa isang nanay na dahil sa kanyang growth mindset ay she was able to fulfill the role of a nurturer and to establish connections from her to the members and among the members. Kasi ganun yun eh. Isa-isang Yes. connection tapos isa-isang naka-cross-cross din na connection. Okay? So, ang sa akin, create meaningful memories with your family. Hindi lang siya nangyayari basta-basta. Kailangan bawat araw may karanasan ka na masasabi na meaningful sa asawa mo at sa bawat anak mo. Sacrifice po talaga yung sinasabi ko. It's more than just words, kagaya ng sinasabi ni Mami Bessie, lalong-lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho. Kailangan mo magdesisyon na ikaw maging masaya ka para ma-transfer mo yung saya sa mga anak mo at sa asawa mo. Dahil kagaya ng sinasabi natin, Mami, sa Pilipinong kultura natin, ang mga nanay ang ilaw ng tahanan. Kung ano yung lumalabas sa'yo, yun yung kakalat. Kung liwanag ang nasa iyo, maliwanag ang tahanan mo. Pero kung ikaw ay puno ng galit, puot, ay yun din ang kakalat sa tahanan mo. Kaya bantayan natin ang mga puso natin. Punuin natin ng kagalakan na nagmumula sa Lord dahil wala tayong mahahanap na iba. Kagaya nga sinasabi sa Proverbs 14:1, Mami, no? A wise woman builds her house, but the foolish one destroys hers. Ibig Mm. sabihin, kung ikaw ay isang wais na ina, gagawin mong lahat, maitaguyod mo sa pagmamahal at aruga ang asawa mo at mga anak mo. Ngunit kung ikaw naman ay palalo na nanay, papabayaan mo lang, iintindihin mo lang kung maganda ka, maayos ka, good mood ka. Hindi dapat ganun. Dapat unahin natin yung pagmamahal na umaapaw, na busog ba sa pagmamahal yung panganay ko, yung pangalawa ko, yung pangatlo ko, akin hanggang panglima. Kailangan ma-check Oo nga, natin. 5 anak mo. Kailangan ma-check Marami kang natin. tank. Kaya Okay. dapat talaga Yan. bigyan natin buong Yes. effort Oo. natin. Meron kaming kasabihan ng mga kasama ko sa classroom. Lagi namin ginagawa, dapat todo na to. Todo ka ba sa pagmamahal sa asawa mo, sa anak mo? Lagi mo yung tatanungin sa sarili mo. Kaya kami, lagi namin sinasabi, todo na to. Kailangan laging to the fullest ang pagmamahal. Yun, Mami. Yes, okay. So, todo-todo na. Tayo ay aangat sa ating growth mindset upang ang ating connection sa ating tahanan ay tunay na maayos. Maraming salamat sa iyo, Ma'am She Rhodes. At syempre, hindi tayo magtatapos minus ang mga dagdag paalala mula kay Ma'am She Ami. Kagandahan naman ang ating pag-uusapan. At sa dulo ay bibigyan niya tayo ng ating closing prayer.
Isang magandang araw mga mami. Welcome pong muli sa series ng Ganda Mo. Mami, ang ating topic ay may kinalaman sa pagpapanatili ng kagandahan lalo na sa mainit na klima natin ngayon. Kakaiba ang level ng init ng panahon, di po ba? At kapag hindi tayo aware, ay maaring maapektuhan ang ating emotions. Kasunod ang pag-init ng ulo. Kailangan cool down upang hindi maapektuhan ang mga taong nakapaligid sa atin. Kaya para dagdag ganda points, mami, panatiling malamig ang sarili sa lahat ng sitwasyon. Sabi nga sa Proverbs 25:25, like a cool drink on a hot day is the thought of one who brings good news. Mainit na ang panahon, kaya naman palamigin natin ang bawat pahatid balita ng ating mga words. Hindi lang basta ang makasalita. Kailangan refreshing din sa mga tagapakinig natin. Nurturing our natural selves can indeed influence the response of our souls and minds. And it should work vice versa. Nurtured souls and minds should affect our natural being. Kaya para sa mga natural beauty tips, ganda mo, mami, unahin ang pag-hydrate. Drink lots of water. Gentle cleansing. Paglagay ng sunscreen. Moisturizing gamit ang mga lightweight products. At regular pero gentle exfoliation. Kumain ng mga pagkain na mayaman sa antioxidants at ang cool showers ay makatutulong din. Gamitin ang indoor humidifiers at magsuot ng mga breathable fabrics to further aid in skin health. These practices not only benefit physical appearance but also promote mental and emotional well-being, self-care and relaxation, enriching mindfulness and reducing stress. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa parehong kalusugan ng ating skin, souls, and minds can contribute to a sense of well-being and balance. At maaari din tayong magbahagi ng ilang karagdagang tips sa comment section para sa dagdag labig sa mainit na klima ng panahon. Muli, ito po si Mami Ami, kaagapay nyo sa Ganda Mo, Mami. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos na mapagmahal, salamat po sa lahat ng mabubuting bagay na iyong ibinibigay sa amin sa bawat araw. Tulungan niyo po kami na gumawa ng tamang mga desisyon at patatagin ang aming mga puso at isipan. Gawin niyo po kami na tulad ng malamig na tubig sa mga taong pagod at nanlulupaypay, at nawa ay magdulot ng kaginhawaan at kapayapaan. Maging instrumento upang magdala ng kasiyahan at pag-asa sa iba at maipakita ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng aming malamig na paghahatid balita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Shi Ami, sa iyong mga paalala patungkol sa kagandahan. Tunay naman po na maaring maganda ang ating panlabas na anyo, pero ang higit po na magtatagumpay at walang kupas ay ang ganda na nahuhugot sa ating pong kalooban. Nawa po sa ating usapan patungkol sa growth mindset ay nakapulot na naman po tayo ng mga bagay-bagay na po pwede po nating gawin. And take note, hindi po ito bigla, hindi po delete lahat ang nakaraan. It's a process. And that process is made not easier but made more possible sa pamamagitan ng isang koneksyon sa ating Panginoon. At ano nga po ba itong koneksyon na ito? And since we're talking about relationships, paano nga po ba ito gagawin? Very simple. Just a very short prayer. Panginoong Diyos na makapangyarihan, maraming pong salamat sa iyong pagmamahal sa akin. Ikaw nga po, Panginoon, ang tumubos sa aking lahat ng kasalanan. Lumalapit po ako sa iyo at humihingi ng iyong kapatawaran. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. At mula sa araw na ito, nais ko po, Panginoon, na pagharian mo ang aking buhay. Ikaw na po, Panginoon, ang aking hindi lamang Panginoon, kung hindi tagapagligtas at ang aking uunahin sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong hindi matatawarang pagmamahal at hindi masukat, Panginoon, na habag at grasya. Salamat po sa iyo ng marami sa pangalan ng anak na si Jesus. Ito po ang aking samot.
Very simple. Napakaikling panalangin, but it will give us a lifetime ng koneksyon sa ating Panginoon. Kung ito nga po ay ating ipinanalangin mula sa ating puso at seryoso ang ating pagsasabi at pagsasagawa na sa araw-araw, Lord, maghari ka sa aking buhay. Hindi ang aking sarili ang susundin, kung hindi ang bagay na makapagbibigay luwalhati sa iyo at makapagtataas. Ito po ang inyong Mami Beserios. Muli na naman nagpapasalamat sa pagtiklop ng atin pong isang oras na pagsasama-sama dito sa programang Moms at Heart. Ang atin pong tinuunan ay ang growth mindset, kung saan ito po ay isang mahalagang bahagi sa atin pong roles bilang mga Moms at Heart sa koneksyon sa kakanan. Salamat po sa inyong pagsama sa pamamagitan ng pakikinig or pag-view 702 DCAS AM Band o di kaya naman po sa atin pong FEBC Radio TV, Facebook ng Moms at Heart, Memo ni Mommy Praying Moms, or baka po kayo ay nanood ito nga po sa ating GCTV channel Signal 185. Ayan. At kumusta po ang lahat? Maraming pong salamat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapumunyagi upang siya po ay ating sundin with this growth mindset. Maraming salamat po.